May rumors, sir, na mag-i-issue ng warrant. And you mentioned nga po kanina na na-mention nyo na dapat ipaliwanag no, doon sa base, may oral arguments dapat. So, tatanong ko lang, sir, categorically speaking, are you saying that the Vice President cannot be legally arrested while in office or habang may impeachment case lang po? Nako, mukhang magkakaroon po ng hindi inaasahang kaguluhan sa bansang pinamunuan ng mga bangag na pangulo, mga bangag na leader. Kung tutuluyan po nilang labasan ng warrant of arrest si Vice President Inday Sara Duterte kaugnay dito sa kaso laban ho kay Inday Sara na grave trade, mukhang papalag po ng todo dito ang mga Duterte diehard supporters. Kasi ayon nga ho sa mga rumors na lalabasan umano ng warrant of arrest ni Vice President Inday Sara. Pero kampo ni Vice President Inday Sara, maraing tinututulan po yung mga hakbang ng gobyernong ito na hindi naaayon sa batas laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Siguro lalabas na po yung milyong-milyong Pilipino dito, no, na matagal nang nananahimik. Pero hindi imposible na si Inday Sara ay aarestuhin. Dahil yun naman talaga ang plano ng mga nasa gobyerno, lalo na si Bangag, na kailangan sirain si Vice President Inday Sara Duterte. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So ang pag-uusapan po natin itong mga rumors patungkol po sa warrant of arrest laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maaaresto ba talaga ang isang impeachable officers? Kaya bang arestuhin ang isang vice presidente? Sa bagay po kasi, bendalo ang gobyernong ito. Posible talaga, no? Ngayon ho, bakit ba napag-usapan ang warrant of arrest? Ito ay dahil sa isinampang reklamo ng National Bureau of Investigation na grave threat labang kay Vice President Inday Sara dito nga sa kanyang, alam nyo na, yung press ko ni Inday online na pinagmumura itong si Bangag, no? Si Bake, si Tambaluslos, na ang sabi nga ho niya, kung gugurgurin siya, may kausap na siya na maghiganti para sa kanya kung sakaling gurgurin po siya. Diyan po nag-ugat ang lahat. Pero sabi kasi ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte, itong ginawa nila kay Inday na pagsampa ng kaso ay maging precedent rin po ito, maging banta po ito sa mga impeachable officers kagaya ng ombudsman. Ayan. Oh, impeachable yan. Mga Supreme Court justices. Banta rin kay Bangag yan. No? Banta rin kay Bangag. At siyempre kay Vice President Inday Sara. Maging president na kahit impeachable officers ka, pwede ka pala anytime sampahan ng kaso. Pakinggan po muna natin ang balitang kaugnay dyan po. Narito po. Nagbabala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maaring magbukas ng sunod-sunod na kaso laban sa mga nakaupong impeachable officers kung magpapatuloy ang grave threats laban sa Vice Presidente. Si Jason Rubrico magpapalita. Ipinaliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit sila naghain ng motion to quash dahil sa kawalan umano ng jurisdiksyon sa grave threats case laban sa Vice Presidente. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim, bilang isang impeachable officer, saklaw ng konstitusyon ang Vice Presidente ng natatanging proseso ng impeachment. Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer, no?
Sa Constitution kasi, merong tinatawag na mga opisyal na pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. Git pa ng abogado, posibleng magkaroon ng malawak na epekto ang magiging desisyon sa kaso ni Vice President Duterte, partikular kung papayagan ang pagsasampa at pag-aresto sa isang nakaupong impeachable officer. I think the question is pretty obvious, no? Then, kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang Vice Presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So, it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers, no? Nilinaw din ng kampo ni VP Sara na hindi isang banta ang kanilang pahayag tungkol sa posibilidad na maharap din sa criminal prosecution ang iba pang nakaupong impeachable officers, kabilang ang Pangulo. Ito ang tugon ni Attorney Lim matapos tanungin ni Palace Press Officer Claire Castro kung nagbibigay na naman ba ng banta ang kampo ng Vice Presidente kasunod ng kanilang pahayag kaugnay ng grave threats case laban kay Duterte. It was never issued as a threat, no? It was issued as a statement of fact. Why do we say it's a statement of fact? Because as I mentioned earlier, no, the Vice President is not the only impeachable officer. No? May mga iba pa na nabanggit ko na nga, no, na impeachable din. Ayon pa kay Lim, ang kanilang naunang pahayag ay hindi pagbabanta kundi isang lehitimong tanong kung magiging pareho rin ang magiging pagtrato sa iba pang impeachable officers. Kaya ang ating nilabas kanina is actually a question, no? If she will be treated this way, di ba? Yun na ba ang mangyayari din sa iba, no? Is that the meaning of that, no? Kasi nga tama naman sinabi niya, no? No one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has to answer, for example, for any crime, no? Should it be now that she is still a sitting Vice President or later and she is no longer, no? If ever, no? Is it the same also for other impeachable officers? Should they also be, may they also be already prosecuted now when they are sitting, or will it be after when they're no longer incumbent? Yun lang naman, it's a question of fact, Tristan, no? Na kailangan masagot nga after, no, hopefully makapag-usap at oral arguments kami, no, doon sa korte. Bukod sa motion to quash, sinabi rin ni Lim na humiling ang kanilang kampo sa korte na ipagpaliban muna ang pag-issue ng warrant of arrest habang dinidinig ang usapin tungkol sa jurisdiction. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung Grabe yan, no? ako si Jason Rubrico, SM9 News. Pag pilitin po nilang labasan ng warrant of arrest si Vice President Inday Sara, bugno talaga to. Hindi po pwede ito. Wala na, bendalo na talaga. Impeachable officers ka. So, dapat nga, bago ka makasuhan, kailangan mauna munang ma-impeach ka. I-impeach ka muna kasi impeachable officers ka man. Pagkatapos mo ma-impeach, na-remove ka sa pwesto mo, sampahan ka ng kaso. Ganun ang tamang proseso. Pero dito, talagang panggigipit yung ginawa ni Bangag ng Department of Justice. Nagsampa na agad sila ng kaso. No? Itong may kagagawa nito si Matibag, siyempre utos ni Bangag, ni Lisa Baki yan, mag-asawang malas sa Pilipinas. So walang tamang proseso, no? Itong plano nila kay Vice President Inday Sara, tama, magkaroon muna ng oral argument bago gumawa po ng hakbang
Hindi magandang hakbang itong hinayupak ng mga nasa tabingi, nasa gobyernong ito. Kasi nasa RTC na po ito, Regional Trial Court na po yung kaso laban kay Vice President Inday Sara. Mukhang yung nangyari kay Marcolita, gawin din kay Inday Sara. So dito na talaga natin malalaman kung hanggat saan ang kaya ng mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte at syempre yung mga Pilipino na sumisigaw ng karapatan. Si Vice President Inday Sara may karapatan din po yan Pero aarestuhin talaga agad. Ibilabol man yan. So mukhang yung ginawa rin kay Chavit Singson, gagawin kay Inday Sara. Pasuotin ng kulay pink, awards. Kulay dilaw na may nakalagay na PDL, i-mugshot para pagpipiestahan sa social media. I-trial by publicity. Sa akin naman sige, arestuhin niyo si Inday Sara, billable naman yan Magkano yung 3 counts of grave threats naman yan 120,000, 120, 360. Sige, i-mugshot ninyo. Para lalong manggalaiti ang maraming Pilipino dito. Lalong magkaroon ng hugot ba? Na maghurumintado at dadalhin talaga sa kalsada ang ipinaglalaban ng bawat isa sa atin. Lalo na po mga DDS. Pero pakinggan muli natin itong kampo ni Vice President Inday Sara na sinabi niya na ipagpaliban muna yung warrant na yan kung sakaling ilalabas at tapusin muna yung impeachment laban kay Inday Sara. Kasi nandyan sa impeachment court yung grave threat na yan Pagkatapos niyan, saka pa. Kung mahusgahan si Vice President Inday Sara, saka pa siguro. Sampanin niyo ng kaso, ilabas yung warrant. Ito, pakinggan natin din. May rumors, sir, na mag-issue ng warrant. And you mentioned nga po kanina na-mention nyo na dapat ipaliwanag doon sa Facebook, may oral arguments dapat. So, tatanong ko lang, sir, categorically speaking, are you saying that the Vice President cannot be legally arrested while in office or habang may impeachment case lang po? Okay. Ang sabihin ko lang siguro, Ina, is, yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. So, pero maliban doon, pagpasensya mo na, Ina, ayoko nang magdagdag pa kasi nga, kasama na rin yan doon sa mga pinag-uusapan namin sa motion namin. Noted, sir. Another question lang po. Kung dininay po ng court yung motion to quash, ano po or kung mag-issue man ng arrest warrant, will the Vice President surrender voluntarily or ano po yung legal move that you have in mind? Okay. Wala pa naman kaming final na decision, Ina, tungkol sa gagawing actual na action sa mga available remedies namin. Kasi marami namang remedyo na available. Tama ka na pwede mag-surrender, tama ka na maaaring questionin yung order. Sa ngayon, hindi ko pa masabi, Ina, pero lahat naman namang options are being considered. Utsa, anak ng kamote, isang kawalang hiyaan to. Mantakin mo sitting Vice President of the Republic of the Philippines, impeachable officers, pipilitin mo, labasan ng warrant of arrest at pipilitin mong arestuhin. Anak ng kamote naman. Tama, lack of jurisdiction kasi nga pinag-uusapan na sa impeachment ito Tapos ngayon, gaguhin po ninyo itong Vice Presidente, wala na, desperado na talaga itong mga animal na ito. Desperate move lang. Lalo lang ho ninyo, ginagalit ang taong bayan dito para sa akin. Baka nga, sabi ko nga sa inyo, mapuno yung EDSA dyan Kung ako naman Vice President Inday Sara,
samantalahin ko na rin yung pagkakataong ito. Magpamagshot talaga ako, promise. Para malaman natin na ipakita sa buong mundo, ganito kagago ang gobyernong Marcos. Ganito kawalang hiya, hindi na po nila sinusunod yung batas. Yung due process, bendalo na talaga, dapat managot talaga ito ng mga hinayupak na ito. At lalong makakuha si Vice President Inday Sara ng simpatiya dyan. Ako sa akin lang ha. Total billable naman yan eh. No? Eh kung yun ang gusto ninyo, sige, mag-shot ninyo si Inday Sara. O sabihin, mag-shot natin. Arestuhin ninyo si Inday Sara. O sabihin, arestuhin natin. Siyempre, unahin na natin na kunyari, maglabas talaga ng warrant, ang pinaka-the best way na gagawin ay kusang pumunta talaga ang legal team ni Vice President Inday Sara. Pwede naman hindi na si Inday Sara pumunta doon. Maghahain na ng piyansa, 360,000. Ang baga na lang kami kung walang pera si Inday. Pero, pwedeng magamit rin ito sa political, parang strategy, no? Sige nga, magpamagshot nga ako para malaman ng taong bayan kung gaano kagago, katraidor itong si Marcos. Kung gaano sila kawalang hiya. E di lalong makakuha si Vice President Inday Sara Duterte ng napakaraming suporta. Dito nga sa impeachment, 'di ba? Lalong tumataas si Vice President Inday Sara sa kanyang approval rating, pati sa survey, presidential survey preference sa 2028, lalong umaangat si Inday Sara. So lalo na ho ito, makikita ng taong bayan ay talagang ginagawa nila si Inday. Ako mismo, magurmentado ako, putragis kayo. Pero ang tanong, pwede ba talaga ang isang impeachable officers ay aarestuhin na lang ng ganun-ganun na lang at labasan ng warrant of arrest na pambarangay na kaso, anak ng kagwang? Wala na ba tayong tinatawag na due courtesy? Wala na ba tayong respeto sa isang elected officers, lalo na vice-presidente, na binoto po yan ng 32 million? So maging president, so pwedeng kasuhan na rin si Bangag ng patong-patong na kaso. Kasi impeachable officers din naman itong hinayupak na mangiwi. Oh. Gantihan na lang kung ganon. Maging president, pati si Buying, yan, impeachable naman si Buying na yan. Wala na talaga sa katinuan ng gobyernong ito. Pero merong post itong si Anthony Ludal V. Vista. Abogado ba ho ito? Ang ganda ng niya eh. Ang ganda ng paliwanag niya tungkol dito sa kaso na kung pwede bang kasuhan o arestuhin si Vice President Inday Sara Duterte. Basahin po natin kasi mas maganda, meron tayong ideya. Ito po yung post, sinalin ko na po sa Tagalog para mas maintindihan ng maraming Pilipino. O ito, ang sabi ni Anthony Ludal V. Vista, hindi maaaring ituloy ang pag-uusig na kriminal laban kay Sara Duterte habang siya ay nakaupo bilang vice-presidente. Okay. Naisampa na ang kriminal information ang mga prosecutor ng Department of Justice sa pamamagitan ng National Prosecution Service ay nagsampa ng information para sa grave threats laban kay Vice President Inday Sara Duterte sa isang hukom sa Quezon City sa Regional Trial Court. Tumugon ang kanyang mga abogado sa pamamagitan ng motion to quash na nangangatwirang hindi maaring ituloy sa kasalukuyan ang kasong kriminal laban sa isang kasalukuyang nanungkulan na opisyal na maaring ma-impeach. Fundamental ang usapin. Maaari bang ituloy ng isang ordinaryong hukuman sa kasong kriminal ang paglilitis laban sa isang kasalukuyang vice-presidente na isang constitutional officer na maaaring ma-impeach? Yan yung mga katanungan. Ito yung mga sinasabi sa batas ayon kay Anthony. Ano ang sinasabi ng konstitusyon? Malinaw na isinama ng Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution
ang Vice Presidente sa mga opisyal na maaring alisin sa tungkulin sa pamamagitan ng impeachment at conviction. Sa Article 11, Section 3, ibinigay sa House of Representatives ang eksklusibong kapangyarihang magsimula ng impeachment. Ito na nga yung nangyayari ngayon. Habang ang Senado naman ang magpapasya habang ang Senado naman ang may tanging kapangyarihang litisin at pagpapasyahan ang mga kaso ng impeachment. So dito nga po yung conviction sa impeachment trial sa Senado. Okay, sa makatuwid, nagtatakda ang Constitution ng espesyal ito. Nagtatakda ang konstitusyon ng espesyal na prosesong konstitusyonal para sa pagharap sa mga opisyal na maaaring ma-impeach habang sila ay nanatili sa kanilang tungkulin. Ito na nga ho yung impeachment trial. Ito, nagsalita na ho ang Korte Suprema ayon po kay Sir Anthony. Ang pinakadirektang may kaugnayang otoridad sa ngayon ay ang Duterte versus House of Representatives. July 25, 2025. Ang mismong kaso ni Inday Sara. Malinaw na kinilala ng Korte Suprema ang limited procedural immunity for impeachable public officers o limitadong procedural immunity para sa mga pampublikong opisyal na maaaring ma-impeach. Ipinaliwanag nito na ang mga impeachable officer ay may isang antas ng immunity habang sila ay nanatili sa tungkulin. So si Inday Sara may immunity. So hindi po pwedeng basta-basta na lang kasuhan si Inday Sara. So itong ginawa ng Department of Justice ay kawalang hiyaan paglabag sa saligang batas. Kasi impeachable officer, so may immunity. So hindi ka basta-basta sampahan ng kaso. Kailangan ka munang maalis sa pwesto at ma-impeach. Ngayon ito, lalabasan pa ng warrant, anak ng kagwang. Binanggit ng korte ang Office of the Ombudsman versus Court of Appeals and Mojica at inulit ang tuntunin ng isang impeachable officer ay hindi maaaring usigin sa kasong kriminal habang nanatili sa tungkulin para sa parehong mga paglabag na nagsisilbing batayan ng impeachment. Ito yung case ng Mojica at Henry Gonzales. Tang inumino. Ano to? Bakit pinilit nila sampahan ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte? So bindalo nga. O tuloy natin, Mojica at Henry Gonzales. Sa Mojica, sinabi ng Korte Suprema na ang tuntuning humahadlang sa criminal prosecution ng isang impeachable officer para sa mga paglabag na bumubuo ng grounds for impeachment ay umiiral habang ang opisyal ay nanatili sa kanyang tungkulin. Anak ng kagwang, so hindi talaga pwedeng kasuhan kasi si Inday Sara, Vice Presidente pa naman, hindi pa naman na-impeach. Mas maaga rito sa Henry Raul M. Gonzales, inilala ng korte ng isang constitutional officer na maaring ma-impeach ay hindi maaring isailalim habang nanungkulan sa isang proseso na sa praktikal na epekto ay lalampas o iiwas sa prosesong konstitusyonal ng impeachment. Ito, sabi ni Anthony, dapat ibasura ang kaso. Hindi lamang ipagpaliban. Dapat pala talagang ibasura na ito, hindi lang ipagpaliban. Kasi kung ipagpaliban, kumbaga binigyan daan mo lang yung impeachment tapos babalik ito. Dapat daw talaga ibasura na at hindi lang ipagpaliban. Kung matukoy ng Regional Trial Court na umiiral ang constitutional bar, ang kasalukuyang information ay dapat i-quash at ang kaso ay tuluyang ibasura. So, tama yung petisyon ng kampo ni Inday Sara, kailangan ibasura na ho ito. Hindi dapat basta lamang ilagay ang kaso sa abeyance
o pansamantalang ipagpaliban habang hinihintay kung matatanggal ba kalaunan sa tungkulin si Sara Duterte. Kung sa kasalukuyan ay walang kapangyarihan ang hukuman na ipagpatuloy ang kaso laban sa kanya dahil sa kanyang constitutional status, hindi dapat manatiling nakabinbin o natutulog lamang ang information sa docket ng hukuman. Kailangan pagpasyahan ng hukuman ang motion to quash batay sa merito nito. Kung naangkop ang proteksyon konstitusyonal, dapat i-quash ng hukuman ang information at ibasura ang kasalukuyang kaso. Ito, impeachment muna. Ito, sabi ni Anthony. Bago natin ipagpatuloy, kasi maganda yung sinasabi niya, dapat daw talaga ibasura yung kaso. Kasi nga, yung jurisdiction, lack of jurisdiction ho talaga ho ito. Kasi si Inday Sara, protektado po siya ng konstitusyon natin. Siya po ay may immunity. Impeachable officer siya. Impeach muna bago sampahan. Pero sabi nga ni Anthony, dapat yan yung sinampa na grave threat kay Inday Sara, ibinasura na ho ng tuluyan niya. Ito, impeach muna, sabi ni Anthony. Si Sara Duterte ay kasalukuyang vice-presidente at isang opisyal na maaaring ma-impeach sa ilalim ng Article 11 ng Konstitusyon natin. Ang mismong desisyon ng Korte Suprema sa Duterte ay kumikilala sa limitadong procedural immunity para sa mga impeachable officer. Kinilala naman sa Mujica ang tuntunin laban sa kriminal prosecution para sa parehong mga paglabag na nagsisilbing grounds for impeachment habang ang opisyal ay nanatili sa tungkulin. Sa mga tweet, ayon sa argumento ng artikulo, ang nararapat na hakbang ay i-quash ang information at ibasura ang kasalukuyang kaso. Hindi basta ipagpaliban ito habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa panungkulan ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Tang inumin, malaking gulo to hinayupak na to. No, sa akin. Ayan po, ang post, sabi ni Sir Anthony. Sana may natutunan tayo dito. Kasi kung ganun, yung constitutional rights ni Vice President Inday Sara, hindi na po yan nire-respeto ng Department of Justice, ng gobyernong ito. At dapat ang prosecutor sa Regional Trial Court na to ng Quezon City, makita ho ito. Talagang dapat ibasura na po ito. Isang paglapastangan po ito sa ating saligang batas na yung isang impeachable officers na may immunity yan kasi impeachable officers man yan, ay yung kanyang karapatan, constitutional status, ay hindi na po yan nila tinitingnan. Pagka tinanggalan siya dyan, wala kaming pakialam. No? Ganun sa gobyernong Marcos. Wala kaming pakialam kung ikaw ay impeachable officers. Wala kaming pakialam kung ikaw ay may immunity. Basta kalaban ka ni Bangag, anak ng Kagwang, ay matik. Gaguhin ka namin, ipakulong ka namin, aarestuin ka namin. Gawang ka namin ang kaso. Sipin mo yan. Kung sakaling mangyari ho ito, ano kaya ang reaksyon ng taong bayan? Pahintulutan ba kaya ho ito ng maraming Pilipino na si Vice President Inday Sara ay basta-basta lamang alisan ng constitutional rights na siya ay hindi dapat kasuhan, hindi dapat sampahan ng kasong kriminal dahil siya po ay isang impeachable officer. So may immunity siya. Hindi lang si Bangag. Kasi tama nga yung kampo ni Vice President Inday Sara. Kung si Inday Sara ay sinampahan ninyo ng kasong kriminal, pwede rin kay Bangag. Dahil pareho naman sila impeachable officers. Di ba ho? Pwede bang ganun? Ano sa tingin ho ninyo? Ito ay paglapastangan na po sa saligang batas. Bindalo na po ito. Kaya kayong mga taga Mindanao, tayong taga Mindanao, punuin na natin ang isa. Siyempre, papayag ba kaya kayo?
na si Inday Sara aarestuhin, gagaguhin? Papayag ba kaya ang 32 million na bumoto kay Vice President Inday Sara na basta-basta lang ipaaresto ni Bangag, anak ka ng Kagwang Nyor? Huwag ganon. Siguro naman magising ang taong bayan dito sa balak ni Bangag kasi ito talaga ang kanilang direksyon. Kailangan po talagang ma-aresto si Vice President Inday Sara. Ang purpose dyan, trial by publicity. Alam mo naman, no, maraming Pilipino, minsan pag hindi na-educate, no? Kapag nakita na, ayan, na-aresto si Inday Sara, guilty na agad. Wala pa namang presumption of innocence ang mga hinayupak na ito. Pag nakamagshot na, no, nakasuot ng kulay orange, sasabihin na agad masamang tao, sasabihin na agad guilty sim. Yung pagtingin kay tangina, dami ng biktima ng hinayupak na Bangag na ito. Chavit Singson, di ba? Pastor Kibuloy, Tatay Digong, Marcolita, Diyos ko, si Mike Defensor. Ang dami ng ginago ng gobyernong Marcos. Sa tingin po ba ninyo, tama pa ba ho ito? Nasa katinuan pa ba yung mga namumuno sa ating bansa na ang ginawa ay paglilimas sa kaba ng bayan? Talagang pusasan ninyo si Inday? Pasuotin ninyo ng kulay orange? Putang ina. Laking kaguluhan po niyan. Ako, hindi naman ako nagsasabi na nagtatawag ng gulo. Wala. Ang sa akin lang, tayo ay nasa demokrasyang bansa. May karapatan po tayo na magsalita. Sinuportahan po natin si Vice President Inday Sara, Tatay Digong. Ginago na nila si Tatay Digong. Pinadala na sa dahig. Kinidnap pati si Inday Sara. Ipa-aresto talaga ho ninyo, anak ng Kagwang ninyo. Mga walang budhi, itong mga animal na to. Sa bagay, talagang mga walang budhi. Tingnan mo yung ginawa nila kay Mike Defensor kagahapon. Talagang hindi makatwiran po yun. Yung karapatan ni Mike Defensor. Kaya sabi nga ho ni Attorney Rowena Guanzon, dapat magsampa ng kaso si Mike Defensor. Kung ganunin din nila si Inday Sara, sa bagay si Inday Sara, yung saban gusto na nilang ipitin eh. Isipin yung bagsakan ng pinto si Inday Sara, ganun kawalang hiya ang gobyernong ito. Baka dito na mag-spark ang galit ng maraming Pilipino kung pilitin po nilang si Vice President Inday Sara Duterte ay ipa-aresto. Pakinggan po muna natin ang galit ni Attorney Rowena Guanzon dito sa nangyari kay Defensor. Ang BJMP warden, dapat po imbestigahan nyo yung jail guard nyo na pinagbuhatan ng kamay si former Congressman Mike Defensor habang nasa custody niya. Abay, hindi ho yan, excusable. That's not excusable. Ground po yan for dismissal. Sa violence, harm against a person detained deprived of liberty. Meron pa nga tayo mga United Nations Convention yan eh. Maliban na po sa admin case dyan na aside from the BJMP rules, meron pa sa Civil Service Commission na mga rules sa administrative complaints. Pwede rin po yung criminal case. Kaya dapat po warden sa BJMP dyan sa Payatas Rizal, please investigate this jail guard who laid a hand and not only with the intent to harm but with the full intent to humiliate a former congressman of this republic under his custody. We demand an investigation, warden. I visit your detention facility. I visit it almost every week. And if that's the kind of jail guards you have, then not only the persons with deprived of liberty are at risk, also their families are also at risk. Dapat yan, pagkakasampahan talaga ng kaso. Alam mo, mga dictus benedictus talaga itong mga hinayupak, mga nasa gobyerno para sa akin. No? Wala na sa katinuan. No?
Wala nang tamang pag-iisip kundi mang-api na lang. Hindi yan kamay na bakal. Yan ay mapang-api. No? Pang-api sa mga inosente. Yan ay kawalang hiyaan. Eh kung yan ay, yung itinulak ninyo yung mga kurakot talaga, mas okay siguro yan. Gawin ninyo kay Vice President Inday Sara Duterte para malintikan kayo, mga hinayupak kayo. Pakinggan rin naman natin itong si Atty. Ferdinand Topacio patungkol po dyan. Bilang isang abogado, miyembro ng media at mamamayang Pilipino, mariin ko pong kinokondena ang pagyurak sa mga karapatang pagtao ni dating Congressman at Secretary Mike Defensor. Saksi po ko sa video kung saan kitang-kita po natin na pinipigil po ang ating mga miyembro ng media na makapanayam si Ginoong Defensor. Ito po ay hindi naaayon sa saligang batas. Ang isang taong bilanggo dahil sa isang warrant of arrest na hindi pa nakapagpiyansa ay dala pa rin po niya ang lahat ng kanyang mga karapatang pagtao. Kasama po rito ang nasasaad sa ating Bill of Rights sa saligang batas, ang Universal Declaration of Human Rights at ang International Covenant on Civil and Political Rights na international law. Ang pagpigil ng ating mga kapulisan na maghayag ng kanyang saloobin si Ginoong Defensor ay isang malaking paglabag dito. Si Laila de Lima nga po, sa buong 6 na taon, more or less, na siya'y nakatiit, araw-araw may sinasabi sa mga social media posts niya. Malimit interviewin ng media pagkatapos magkaroon ng hearing. Bakit iba ang standard kapag kalaban ng pamahalaan? Bakit iba ang standard kay Representative Mike Defensor? Hindi po tama yan. At kapag hindi po nila itinigil yan, alam niyo po, lalo pong magagalit ang ating mga mamamayan. And tignan po natin kung anong mangyayari. Maraming salamat po. Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang saligang batas, mabuhay ang rule of law. Wala nang ang rule of law, Atty. Ferdinand Topacio. Si Vice President Inday Sara, tingnan mo, bendalo na ngayon, wala nang rule of law ngayon. Kaya ang mga tao, di pa bagising ang maraming Pilipino dito, anak ng kamuti. Bendalo. Ito, impeachable officer, sinampa ng kaso at aarestuhin pa. Lalabasan pa ng warrant of arrest, anak ng kagwang. Oh. Kaya yung mga taga Davao, nako, tulungan nyo kami sa Maynila. Ipaglaban natin ang karapatan ni Vice President Inday Sara. Ipaglaban natin ang constitutional rights ni Vice President Inday Sara Duterte bilang isang impeachable officers. Labanan natin itong walang kahiyaan ng mga hinayupak na nasa gobyerno. Pakinggan natin yung kagawad po ng Davao, matapang rin po ito. Meron din po siyang pahayag. Ito naman ay patungkol sa impeachment labang kay Inday Sara na rito. Ano po yung pulso ng ating mga kababayang Davaoenyo, lalo na't nag-umpisa na at naka-day 50 na nga sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte po? Well, sa pagtatanong ko, pag-iikot ko sa mga barangay, nakakausap ko yung mga barangay officials, nakakausap ko yung mga kababayan natin, they're very optimistic that the Vice President will be acquitted from all the charges, no? Wala naman, unfounded naman talaga eh. Basically, kung titignan mo yung, kung nanonood ka ng hearing, minsan no, nakakainis na lang, minsan eh. No? Para tayong mga, para tayong nakakabobo, kumbaga. Minsan may mga common sense lang na mga tanong, mga sagot, kung pa ikot-ikot, ginagawang mali yung mga tama. I really, nangihinayang ako sa puntong ginagamit araw-araw sa impeachment. They're accusing the Vice President of misuse of funds amounting to 125 million, and yet they are spending more than that. No, more than that in every day na nagkakaroon ng impeachment trial na alam naman natin na walang katuturan at walang mga ebidensya. At yung mga ebidensya nila ay pinipilit nila na palakihin at ginigiit nila na tama. Well, in fact, na hindi naman talaga. I mean, if you go back to all the news
if you go back to all the documents, go back to all the cases before, wala naman talagang napaka-matibay na ebidensya. And may mga batas pa nga na nababiolate, no? In doing so, conducting a mini trial, forcing yung mga dokumento dapat hindi buksan, pilit na mabubuksan, pinipilit, binabraso talaga nila, ginagamit nila yung kanilang power dahil gustong-gusto nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte because alam natin na pag naging presidente si VP Sara ay mananagot yung dapat managot. Yung totoo talagang dapat managot. Yung mga nagnakaw dyan sa ating tabad ng bayan. Yung mga totoong magnanakaw nandyan nakalantad Hindi naman natin kailangan na busisihin kasi nandyan sa video, nandyan sa social media, kung sino yung mga magnanakaw, ang yabang-yabang pa, nagpapalabas pa ng mga pera, akala mo kung sino. I mean, it's all there. I mean, the people of the Philippines can attest to that, they can see it. No? Nandyan Kaso lang, nasa poder nila yung gobyerno, and they have all the power and the necessary wherewithal to do this impeachment. Nakakalungkot lang kasi sayang yung pera ng taong bayan. Ang purpose naman nila is lagyan, they are painting Sara Duterte black. Yun ang ginagawa nila. No? Pilit nilang sinisiraan talaga si Sara na kahit anong gawin nila, hindi naman nagsisinungaling, records don't lie and surveys don't lie, patuloy pa rin na tumataas ang trust rating ng ating pangalawang Pangulo despite sa kanilang panggigipit, paninira at kung ano-anong kaso. Meron pa daw warrant of arrest daw, sabi ng NBI na baka daw lumabas. Kung ano na lang, lahat na lang hinuhuli. Lahat na lang gagawa sila ng paraan para lang mapursigi yung kanilang gusto. Ayan na nga ho. Kaya mga Dabawin nyo, punta na kayo dito sa Maynila at talagang alam na natin yung direksyon ng hinayupak ng gobyerno, lalabasan talaga ng warrant of arrest si Vice President Inday Sara Duterte. Ang nakikita ko dyan, ita-trial by publicity at mukhang may kaugnayan din to sa impeachment talaga yung ilalabas na warrant para, alam mo, mga bubo yung mga senador dyan Except sa mga matatalino, para maka-impluwensya lang. Sabihin, oy, nilabasan ka ng warrant. So, ibig sabihin, may probable cause, lalo na yung 2 latang tulpo. So, mag-iingay, may probable cause. So, posibleng maka-impluwensya sa mga senator judges at sasabihin, pwedeng ma-impeach si Vice President Inday Sara dito sa Article 4 na grave threats nga inciting to sedition. Yun ang isa sa mga nakita ko. Pero papayagan kaya ito ng taong bayan? Anong pitsa na, mga Duterte diehard supporters? Si Vice President Inday Sara na ang ipapakulong nila at aarestuhin. Laban lang tayo, mga kaibigan ko. Actually, billable naman yan. Ang problema, kung itaon nila ng Biyernes, kagayang ginawa sa 14, Brave 14, na lumalaban sa korupsyon, papatulogin nila si Inday Sara sa detention center. Putangina, isang kagaguhan po ito. Paglapastangan sa constitutional rights ng isang impeachable officers, ng isang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas na binoto ng 32 million votes. Mga hinayupak kayo. Maghintay na lang kayo sa 2028. Dila raway abod, mga hinayupak. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang
ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.